Mayroong i-connect ata si Secretary de Lima sa drug money, receiving drug money. Sir, being of Sunshine Radio, sino po ang mga inaasahan natin mag-investigo ngayong araw? Well, naka-set ngayon si Director NBI, Rafael Ragos, Peter Co, Romel Falcasantos, Vicente C, Herman Aguho, Renante Diaz, saka si JB Sebastian. So, yung tatlo dito, may mga sugat pa. Si Peter Co at saka si Vicente C. At dinala ata sila dito ng ambulance. Sir, hinihan po bang kagad sila ng immunity? Not necessarily. Tsaka doon kay Peter Co, palibasa hindi naman kami ang kumuha ng affidavit doon. So, baka wala kaming may offer na immunity kasi hindi ko pa alam kung anong sasabihin niya eh. Depende sa sabihin niya. Sir, AC Nichols from CNN Philippines. Sir, would you know what made Sebastian change his mind? Because just 2 weeks prior, he was adamant that he only wants to talk to the president about what he knows. And then suddenly ngayon, magte-testify na siya. Well, siguro nung nakikita niya na lahat ng mga kasama niya doon sa loob talagang nagsasabi ng totoo, baka yun ang nakapag-akit sa kanya para magbigay na ng statement. Ito naman si Peter Co naman, yung pala yung lawyer niya, July pa sumusulat na sa aking office. At nag-o-offer nga na sasabihin niya ang totoo. Pero sa ngayon, to now, hindi ko malaman kung bakit hindi ko natanggap yung sulat na yun. I'll find out kung ano nangyari dun sa letter na yun. Sir, how about po kanina naglabas po ang DOJ ng lookout for immigration lookout bulletin para po sa Lima and Apapa. Ano po ang nila natin? Gusto lang nating monitor yung kanilang whereabouts. Kung sila umalis na, kasi wala pa tayong wala pa tayong hold order na may issue sapagkat medyo very grave na yung accusation sa kanila, baka magtangka silang umalis. At actually one of them, si former USEC Francisco Baraan ay nakaalis na noong August 25 pa. So, para lang malaman natin. Sir, meron mo ng affidavit si JB Sebastian and tell all ba sasabihin niya o limited? Hindi ko alam mayroon siyang sariling lawyer. Sir, last week yata you said na nag-usap kayo ng lawyer ni Sebastian. So, was the DOJ involved in convincing Sebastian to speak up? Yung kausap ko lang ay yung lawyer niya, si Attorney Arriba. Ngayon, hindi ako involved pag-convince kay Sebastian kasi hindi ko pa nakikita yan, hindi ko pa nakakaharap si JB Sebastian. Ang sinasabi ko lang doon sa lawyer niya, hindi acceptable sa akin yung hindi buong katotohanan. So, dapat buong katotohanan sabihin niya. Yun lang ang partisipasyon ko. If ever makikita mong you will consider that as participation. Sir, second time po ngayon nagtitestigo si Ragos. Ano pa po ba ang inaasahan natin sa kanya this time? Well, maalala niyo na si Deputy Director Ragos ay nag-testify pero nilimit niya yung kanyang sinabi doon sa 2 beses na pag-deliver ng tigli 5 milyong piso kay Dilima sa bahay niya noong November, December 2013 nata yun. Anyway, ngayon, pero makita ninyo mas malawak, mas mahaba yung testimony ng kanyang driver, especially NBA agent si June Ablen.
Kaya yun, pinatutuhanan na rin niya yung sinasabi ni Juna Blen tungkol doon sa ibang mga katiwalian, anomalya na nangyayari sa loob ng Bilibid. Any update on the bank accounts? And are we looking at one that's linked to Senator De Lima? Lahat yan tinitingnan namin, but we are not very hopeful doon sa pangalan ni De Lima. Siyempre, kung ilang beses ko nang sinabi to, kung ikaw si De Lima, hindi mo naman lalagay yan sa pangalan mo, hindi ba? But one of the witnesses today, si Romel Falcasantos, will testify na siya inutusan ng maraming beses ni De Lima na mag-deposit at saka mag-withdraw doon sa isang account. Sir, si Romel po yung aide na sinabi niyo before na inutusan ng before. Ito yung PSG security kunya ito, detail. Sir, Wek on BCWB. Pagkatapos i-presenta sina Vicente C, JD Sebastian, and Peter Cora, Ross et al. Tapos na yung presentation niyo sa Justice Committee? Depende yun sa committee, no? Kung i-require pa nila kami, kung kailangan yung tulong namin, wala sa amin ang call. Nasa lupon, nasa committee. Kung tapos na or what, No, okay na. meron pa kayong ibang witnesses na ka-ready? Meron pa, marami kaming witnesses eh. How many more? Siguro, pag mga 5 pa, meron pa. O 10, ganyan. Although, yung iba, palibasa ay corroborative lamang, hindi na namin pe-presenta. Actually, yung iba nga gustong mag-testify, but sinasabi namin corroborative na. Sinasabi rin naman sa amin ng House na pagkaparehas lang, miski hindi na. So, itong si Vicente C, magte-testify siya na pinatawag silang mga drug lords doon sa kubol ni Sebastian. At pagdating nila, nandun si Secretary De Lima. At nung nandun na silang lahat, well, si Sebastian nagsasalita na pinapakiusapan sila, tumulong daw sila sa pagbebenta ng droga at kinakailangan na tulungan nila si Senator De Lima. Si Secretary De Lima at that time. Nandun si Secretary De Lima sa meeting. Nakikinig niyan lahat yun. Sir, kung marami na pong mga hawak kayong testigo, how soon can you file the case po against Senator De Lima? Or ano ba po yung hinihintay? Bakit hindi pa po kayo makapag-file? Kung sa testimonial evidence, sobra-sobra na. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi ako basta-basta nagpa-file. Pag nag-file ako, talagang gusto ko airtight. Dun sa testimony, dun sa documentary evidence, yung mga yung pagkabit ng mga bank deposits na bilyon-bilyon dun sa illegal transaction ni De Lima at nung kanyang mga kasama. Yan ang mahirap, hindi basta-basta yan. Kaya hanggat hindi ko masasabi na talagang naikabit ko na yan, I could not be rushed into filing. Hindi ako nagpa-file ng house show o yung basta-bastang kaso eh. Kaya please be patient dun sa akin kasi kung hindi pa ako satisfied sa lahat ng aspect ng kaso, hindi ko i-file yan. Sir, hindi niyo na po hihintayin yung committee report or recommendation ng committee? Hindi namin hihintayin yan kasi wala namang kinalaman yan dun sa aming criminal case eh. So right now, all we have is mga testimonial evidence, pero sa documentary, kulang-kulang pa. Sa documentary, kailangan ko pa kasi documentary hindi ko naman sinasabi sa inyo eh. Tuloy-tuloy ang aming pag-request sa AMLA kasi parami ang mga bank accounts na binibigay sa amin. So, kung yung nakadalawang report na kami ng AMLA, mayroon bang dumarating, ibig sabihin yan, magre-request ulit kami sa AMLAC ng kanilang report tungkol doon sa mga accounts na huling natatanggap namin. So, mga ilan na po yung accounts na
Mahigit na ng 10. Marami na. Some user na Different accounts, bank accounts. different bank. Hindi different banks. One bank only, sir. Ng 2 bangko, 3 bangko involved. Today ba, sir, may present tayo parang bank documents na pwede natin may pakita na meron nga. Later yun, may present ako yun, bawal yan eh. Sa AMLA kasi, hindi mo maaaring publicize yun sa public unless may final ka na. So once we file the case, then makikita ninyo kung ano yung report sa amin ng AMLA. Sir, But now, hindi pa kami pinapayagan, confidential pa yun. sir, yung 10 accounts are under ilang taong pangalan? Mayroong individuals, mayroong corporations, iba-iba. Marami talagang huhukayin eh. That's why napakaraming lead eh. Tulad niya mga corporate accounts na yan. Siyempre, isa-isahin ko yan eh. Sino-sino ba ang mga stockholders nito, incorporators nito? So, hindi basta ganun kadali eh. Sir, may figures kayo kung magkano yung total na laman ng 10 accounts? Mahigit ng 15 billion. 1550? 150. 150. Hindi, 15 na. 15 billion. B. Billion. Billion. Sir, puro lang po yung local. Meron na Dito lang sa atin yun. Walo ka. Have you started looking overseas? abroad meron na, sir. Mayroong nagsasabi, I'm sure meron yan. Kaya hindi ganun kabilis. Hindi ganun kadali ang pagkuha nyo. Yan. Kita mo yung mga kalaban niya. Maraming pera yan. They could afford the best lawyers in the country. Kaya hindi naman kami sa DOJ, hindi naman kami magmamadali dahilan lamang sa minamadali kami ng publiko. Kailangan naman na yung aming kaso ay patibayin din namin para kahit napakagaling ng kanilang mga lawyers ay may laban din naman ng gobyerno. Pero sir, yung 15 billion, lahat po yun napunta kay Senator De Lima? Hindi ko naman sinasabing yun lahat. Basta yun ang dinideposit. Pagkatapos na magbentahan sa labas, mag-o-order yung mga drug lords na yan, o dyan mo deposit dito sa ganitong account. So, ngayon, as to how much will go to somebody, nasa internal na usapan ninyo. Hindi ba may nakakinig kayo nung isang testimony nung isang mga inmate na ang parang 1 kilo atay mga 80,000 ganyan. Tapos ang ginagawa niya, pinapatungan niya ng 20,000 per kilo. So sa 5 kilo, meron siyang 100,000. So pero yung bago yung ibigay yung kanyang komisyon, kung matatawag mo yon, i-deposit muna yun dun sa kung saan in-orderan ng drug lord, kung saan i-deposit yung buong kabuang pinagbilhan. At saka lamang babawasan nung para dun sa mga nagkomisyon dun sa kanilang, tulad nun yung 20,000 times 5, 100,000, saka lang ibibigay yun dun sa taong nagbenta. Ganun ang transaction nila. So kung magkano ang usapan yan, kung halimbawa dito sa 100 milyon na ito, usapan sila, ito'y para kay JB Sebastian. Pero itong amount na ito, itong percentage na ito, ay para kay Senator De Lima bilang kontribusyon sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ganun yun. Kaya hindi lahat yun kanya. But sir, in this time scheming drug syndicate, ang pinakataas na dyan is Senator De Lima. Siya ang pinakamataas ang posisyon, pero hindi ko alam kung anong posisyon niya sa mga yan. Basta ang lumalabas diyan sa mga ebidensyang lumalabas, kaalam siya dun sa pagkuha ng drug money para ma-finance yung kanyang eleksyon. Pero sir, you said before meron pang mas mataas sa kanya. Ano pong status ng problem? Nandun pa tayo sa sa raw pa rin yun kasi dapat sana baka
medyo naumpisa na dapat yun ni Colonel Marcelino, pero hindi siya pinayagan, so naputol. Pero sir, let's say you are able to pin down Senator De Lima, you file cases against her. Does that mean you are able to stop the drug trade in the whole country? Unang-una, hindi ko sinasabing tumigil na, no, ang drug trade sa buong Pilipinas. Ang sinasabi nung mga SAF troopers doon is that 90% ang naibaba ng drug transaction sa loob ng Bilibid. Kasi ang drug transaction sa loob ng Bilibid amounts to 70 to 75% ng transaction ng drug sa buong Pilipinas. So, kung yan ay napababa mo, napababa yan because of our measures dyan sa loob ng Bilibid ng mga 90%. Kaya't malaki-laki na rin yan. So, but sir, the bottom line of the president is he wants to feed the country of drugs, of the narcotics trade. So if you bring this down, the one in Bilibid, do you have like a percentage more or less, or just an estimate na how much of the drug trade is actually resolved? Kung dun yun nga, sinasabi ko yung 90%. Kita mo ngayon from 1,200 ang per gram ng shabu. Because of the measures we are undertaking, ngayon 25,000 ang per gram. So makikita mo na talagang naging scarce ang supply ng shabu. Are you ready to go after the triads next? Kung kinakailangan yun, talaga naman yun ang kinakailangan. Actually, hindi ba, nandun yun sa matrix, isang matrix na pinakita ng presidente. Yung triad yan, walang iba naman yan, kundi yan yung mga drug lords na nanggagaling sa abroad, ng mga Chinese drug lords. Yan ang kakonekta nila, yan ang nagsusupply, yan ang nag-i-export at nagpapadala ng shabu dito sa atin. Kaya yung mga yan, pinapadala niya yan, hindi yan basta-basta 100 kilo. Tuni-tunidada yan pag dumarating sa atin. Itong mga Chinese drug lords lamang, yan ang nag-aatado kung kanino, o ikaw, magkano ka riyan dyan sa Maynila o dyan sa Mindanao, magkano ang kailangan dyan? 300 kilos. Kaya yung sina Espinosa doon, the Kerwin, nakita mo, may kanya-kanya dyan. Yung namatay na Jaguar. So in connection to that, yung Peter Lim po na sinabi yung drug lord nga, na-prove na rin ng NBI na drug lord. Ano na pong status mo? Basta alam ko na despite the fact na pagkatapos na makapagkita si Peter Lim kay Presidente at pumunta sa NBI, tinuloy ng NBI ang saliksik kung talagang siya ay drug lord, napatunayan lang drug lord daw. So ano pong next po? I don't know, for the NBI. Itatanong ko pa, sobrang dami ng trabaho pagdating sa droga eh. Kaya Pero sir, is it a priority as much as priority yung kay Senator De Lima? lahat yan priority, especially pagdating sa drugs eh. Ang priority naman niya, tatlo lang eh. Drugs, corruption, at saka other forms of criminality. Yan ang prioridad ni Presidente. Yan ang ibinigay na marching order sa akin when I was designated as SOJ. Okay? Thank you very much.